Magandang gabi, no? Higit sa lahat sa ating dakilang Diyos Ama, sa inyong lahat mga kababayan, no? So mga kababayan, ang pag-uusapan po natin po dito mga kababayan, tungkol po ito, no? Sa panalangin na sapat na panalangin mga kababayan upang tayo ay maligtas, no? Kasi po ito po yung sinasabi ng ating dakilang Diyos, no? So mga kababayan, hindi po sapat na tayo ay maliligtas, no? Kung sa dakilang Diyos lang po tayo mananalangin. Ito po yung sinasabi ng ating dakilang Diyos Ama, no? So dumalangin po sa kanyang anak at sa banal na Espiritu, no? Dumalangin tayo sa dakila nating Diyos Ama at sa Panginoong Emmanuel, no? Mesiyas, at sa banal na Espiritu mga kabayan, upang sapat natin itong ikaliligtas. Mga kababayan, ito po yung upang maging kumplito po, no? Dito po lalabas po yung ating kumplitong panalangin, no? Pag manalangin tayo sa tatlong ito, no? Upang maunawaan ninyo, no? Kasi po mga kabayan, dumalangin po tayo unang-una sa tindakilang Diyos Ama, no? At saka sa Panginoong Emmanuel Mesiyas at sa banal na Espiritu. Kasi po ito po ay kumplitong panalangin po mga kabayan, upang maunawaan ninyo, maranasan ninyo ito sa buhay ninyo, no? Maobserbahan nyo. Pag dumalangin lang po kayo sa dakilang Diyos Ama at sa Panginoong Emmanuel Mesiyas, no? Ito po ay kulang po talaga ito mga kabayan, no? Dahil po dito ay hindi ka po kulang po ang iyong kaawa dito o pagpapatawad sa kapwa-tao. Ito po yung masabi ko sa inyo, no? Upang maging kumpleto po tayo, no? Dumalangin po tayo sa dakilang Diyos Ama at sa Panginoong Emmanuel Mesiyas at sa banal na Espiritu, no? Upang kumpleto po tayo, no? Magiging makatao, makadiyos, makatao tayo, at magiging maawain po tayo sa kapwa natin. Ito po yung di po to sikreto mga kabayan. Ito po yung katotohanan po talaga ito, upang manawaan nyo, dahil po ito po yung sinasabi ng dakilang Diyos Ama, no? Upang makumplito po ang panalangin na ikaliligtas po, no? Kasi po tinatanong ko na po ito sa Ama kung sa dapat po ba sa kanya lang dumalangin at sa Panginoong Emmanuel Mesiyas. Ang sabi ng Ama rito ay dalanginan ang banal na Espiritu, no? Upang maunawaan natin ito, no? Kasi itong banal na Espiritu mga kabayan, ito po talagang bantay, no? Kung mapasaat na sa atin ang banal na Espiritu, ito po talaga yung bantay natin, no? Ito yung pumalit ng Mesiyas nung umakyat sa langit. Ito po yung masabi ko sa inyo, pag dumalangin po tayo, no? Dumalangin po kayo mga kabayan, panalangin niyo ang manalangin kayo sa dakilang Diyos, manalangin kayo sa Panginoong Emmanuel Mesiyas, at manalangin po, no, kayo sa banal na Espiritu. Ito po mga kabayan ay wala na po itong kulang, no? Kumpletong-kumpleto po ito, no? At sa panalangin ninyo, lagi po ninyong ipatanggal ang pusong bato sa inyong mga dibdib, no? Papalitan nyo ng pusong laman na makadiyos, makatao, no? Matulungin at mauwi sa kapwa. Ito po yung masabi ko sa inyo po mga kabayan, wag lang po kayo sa dakilang Diyos Ama dumalangin at sa Panginoong Emmanuel Mesiyas. Kasi po, ang sinasabi ng dakilang Diyos Ama, wala po itong kaligtasan, hindi po ito kumpletong panalangin, no? Idalangin po niyo ang banal na Espiritu, no? Kasi po sinasabi naman diyan sa Bible niyan na itong banal na Espiritu mga kabayan, ito po yung pinakamasilan sa lahat, no? Pinaka-sensitive, no, ang banal na Espiritu. Kasi po ito po ay pag nagkasala ka po rito ay wala nga itong kapatawaran, no? So nakalagay din naman yan sa Bible, kasi naniwala din naman kayo sa Bible, nakalagay din naman yan, no? Sinasabi ng Panginoong Mesiyas, no, ang magkasala sa dakilang Diyos Ama ay mapapatawad, no? Ang magkasala sa Mesiyas ay mapapatawad, ngunit ang magkasala sa banal na Espiritu, ito ay walang kapatawaran, no? Alam niyo po, no, kung saan didiretso ang magkasala sa banal na Espiritu. Ito po yung tao mga kabayan na mapanghusga, yung ng gamot, no, si Panginoong Mesiyas, no, na sinabihan siya na ang kanyang panggagamot ay galing sa kapangyarihan ng mga demonyo, no, na pinakapinuno ng demonyo. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Mesiyas, no, na nagkasala po sila, no, sa kanilang paghuhusga na galing sa demonyo ang kapangyarihan ng Panginoong Mesiyas, no. Ito po yun, nasa Bible po ito, no. Kaya dito po sinasabi ng Panginoong Mesiyas na pag ganito ka mapanghusga ka, magkasala ka sa banal
na espiritu. Ito po yung katotohanan. So mga kabayan, nakikita nyo naman dyan, no? Ako'y sinasabi, no, na mayroon din nagbabasa sa akin dyan, sabi na ako daw yung mapanghusga, no, mapanghusgang tao. Ngunit mga kabayan, ako po ay hindi po ako sa sariling humuhusga, kundi po pinasabi ng dakila nating Diyos Ama, no? Kasi mga kabayan, sa totoo lang, number one ko pong kinakatakutan yung magkasala ako, no, sa tatlong ito, no. Hindi po yan pupwede sa akin na basta-basta po ako magsasabi ng hindi nagmumula sa dakilang Diyos Ama. Ayon po ang katotohanan, no. So mga kabayan, hindi po basta-basta kayo maghusga kung hindi po makuan po ninyo, maitanong po sa dakilan yung Ama kung ito po ba sila ay ano po ba to sila, no, kung sila po ba ay may karapatan sa dakilang Diyos Ama at sa Panginoong Misas at sa Banal na Espiritu, no. Ito po yung sabihin ko sa inyo, no, hindi po basta-basta humusga kung hindi po sasabihin ng dakilang Diyos Ama. Kasi mga kabayan, mayroon akong marami ako sa mga YouTube ko, maraming hinuhusgahan dyan, pero ngunit hindi ako humusga kung hindi iyan ang nagsugo sa akin, upang maunawaan ninyo mga kabayan, no. Kasi ito po yung bantayan po natin mga kabayan, itong paghusga, no. Kasi hindi ka sa dakilang Diyos Ama nagkasala dito, no. O nagkasala ka sa Diyos Ama, nagkasala ka sa Panginoong Emmanuel Mesias, mapatawad po, no. Pero pag nagkasala sa Banal na Espiritu, ang panghuhusga po ay walang kapatawaran sa Banal na Espiritu. Ito po yung masabi ko sa inyo, pang manawaan ninyo mga kabayan. Kaya importante po sa lahat, no, sa madaling sabi mga kabayan, makapangyarihan sa lahat ang ating dakilang Diyos Ama, no. Dahil ang itong dalawa nagmumula nito sa dakilang Diyos Ama, ang Mesias at ang Banal na Espiritu. Pero pinakamalaking binigyan ng kapangyarihan dito sa ating mga tao itong Banal na Espiritu. Kasi kung manghusga tayo, automatic ang Banal na Espiritu ang kalaban natin. Dito po tayo walang katapatawaran po. Yun ang katotohanan po, unawaan niyo mga kabayan. So babalik tayo po mga kabayan sa sinasabi ko sa inyo upang makumplito, no, ang panalangin na sigurado po tayong may kaligtasan sa ating dakilang Diyos Ama. Dumalangin po tayo sa tatlong ito, sa dakila nating Diyos Ama at sa Panginoong Emmanuel Mesias at sa Banal na Espiritu. Kasi po dito lalabas po yung kumplito, no, na magiging makadiyos tayo, makatao tayo, maawain tayo, matulungin tayo. Pag mapanalanginan mo itong tatlo, masusubukan mo yan. Dahil po ang awa po ayan ay guide ng Banal na Espiritu, no, at ang pagkamatulungin yan ang po ay guide ng Banal na Espiritu. Yun po ang katotohanan, no, upang maunawaan ninyo ito, itong tatlo na ito. Ito lang po yung masabi ko sa inyo. Kayong mahilig manalangin sa mga tao, sa mga santo, no, sila Maria, wag nyo pong gagawin yan, no, kasi po ay wala po talagang kaligtasan yan. Kasi bawal po dumadalangin po sa tao, pang maunawaan nyo yan mga kabayan. Bawal po dumalangin sa mga ribulto, no. Ito po ay mga tao nga ginawa ninyong ribulto, no. So bawal po dumalangin dito. Dumalangin po tayo upang maligtas tayo sa dakilang Diyos Ama at sa Mesias at sa Banal na Espiritu. Ito po yung kumpleto mga kabayan. Ito po yung tunay na kaligtasan, no. Kasi pag dumalangin ka lang po yun sa dakilang Ama, obserbado ako dito mga kabayan, di ka nababago, no, mapagmalaki ka pa rin. At dumalangin ka sa dakilang Diyos Ama at sa Panginoong Emmanuel Mesias, hindi ka mababago, mapagmalaki ka pa rin. At wala ka pong awa, no, sa kapwa mo tao, no. So ganun po yun. Pero pag kumplituhin nyo po, kumplito po talaga yan. Lalabas, pag kumplituhin nyo pong panalangin na itong tatlo, lalabas po yung pagkamaawain nyo, mahinahon ninyo, no, yan po ang katotohanan, no. Ayan na po ang masabi ko sa inyo upang maunawaan ninyo. So mga kabayan, ang hindi lang po talaga gusto dito na ang katotohanan ay gagawing kasinungalingan, no. So ayun po ang dito po lalabas yung galit mo, no. Pag ang katotohanan gagawin mo ng kasinungalingan, dito po lalabas ang galit ng alagad ng isang dakilang Diyos, no. Yun po ang katotohanan. Kasi po ang Banal na Espiritu mga kabayan, pag nagsinungaling ang taong may hadala nitong Banal na Espiritu, pag nasa kanyang Banal na Espiritu, pag ang taong nagsisinungaling, galit na galit po ito. Ito po yung masabi ko sa inyo, no. Kasi kalaban ng Banal na Espiritu ang sinungaling. Ayun po ang katotohanan, pungunawan nyo, no. Kasi ang Banal na Espiritu nga ay hindi
hindi nagpapatawad, no? Ito po ang masabi ko sa inyo. Napatawad ka sa dakilang Diyos Ama, mapatawad ka sa Pangmesiyas, ngunit ang banal na Espiritu mga kabayan ay hindi ito nagpapatawad. Ito po pang manawaan ninyo, no? So, ganun po. Importante panalangin tayo tatlo upang makumplito po, no? Tayo ay maliligtas. So, mga kabayan, hanggang dito lang po, no? Magandang gabi po, no? Higit sa ating dakilang Diyos Ama sa inyong lahat, mga kabayan.